Huwag kang mag-skip kasi tuturo ko sa inyo kung paano makakatipid sa gasolina yung mga generator natin ganito. So, kadalasan na gumagamit ng method na to ay yung mga inverter type na generator or yung mga higher version ng mga generator na meron siyang eco mode. So, ngayon pwede naman natin gawin dito sa ating generator na ganito kung wala siyang ganon para makatipid tayo sa gasolina. So, kadalasan kasi na gumagamit ng ganon yung mga generator na inverter type. Yung meron siyang mode na eco mode. So dito wala siya pero pwede natin gawin yon. Kaya lang manual lang kasi. Doon kasi meron siyang switch para mas matipid. Okay. Pero hindi ko lang alam kung magagamit natin yung full power niya kasi nga pinahinaan natin yung kanyang RPM. Ayan, lalabas yung 220 pero medyo mabagal. Parang iibahin natin yung kanyang frequency, yung 60 Hz maging 50 Hz. Dilasag, safe ba sa ating mga appliances yung 50 Hz? Sa tingin ko guys, safety pa rin kasi nga yung mga appliances natin ay pwede sa 50 at 60. Kagaya nito. Ito ay pwede sa 50 at 60. Ito rin, pwede rin sa 50 at 60 nakalagay dito. Tapos sa electric fan, mga motorized na yan, pwede rin sa 50 at 60. Napapansin ko nga yung 50 Hz parang mas mabilis yung ikot niya kaysa sa 60. Sa speaker natin, tingnan natin. AC 220 volt, 50 at 60 Hz. So pwede. Pwede. Yung mas malaki. So dito sa sub 50 Hz lang siya. Pero ginagamitan ko siya ng 60 Hz. AC input 230 volt, 50 Hz. AC inlet. So yung mga ganitong gumagamit ng PSU pag 50 Hz, hindi po fatal pag gumamit tayo ng 60 Hz kasi nga dadaan pa siya sa diode, capacitor. So walang problema. Pero ang nasubukan ko guys, yung 50 Hz na motor, pag magpapaandar ay 60 Hz pa, hindi pwede. Mas maigi pa na yung supply mo ay 50 Hz, ang papaandarin niya ay 60 Hz, pwede. So eto pa, power supply ng projector tapos power supply ng laptop. So eto, nakalagay dito ay 110 to 240 volt, 50 at 60, pwede. 50 at 60 pwede. Sa mga power tools na brass type, wala pong problema. Aandar yan kahit anong frequency yan. Yung isang generator na ginagamit ko dito ay naka-adjust na siya sa 50 Hz. Nasa 51 or 52 yata. So wala pong problema sa 50 up to 60 Hz. Wala pong problema. Huwag lang yung mas mabilis pa sa 50 kasi nga iinit yung core. Iinit yung metal. So ngayon ay i-adjust natin yung kanyang RPM hanggang hindi lang mamamatay yung kanyang output. Kasi yung dynamo nito guys, ang nagpapagana ay capacitor. So ngayon ay ibababa na natin yung kanyang RPM para may ibaba natin yung kanyang frequency para mas matipid. Kasi kung mas mababang frequency, mas mababang RPM, mas matipid sa gasolina.
Wag lang bumagsak yung kanyang voltage. Although kahit bumagsak, pag sinaksakan natin ng ganito, yung mataas na load, bubukas din lang yan. Subukan natin mamaya. Ibabagsak muna natin, tapos saka natin i-eksakto na mayroong voltage na output. Question is, Wandilasag safe ba sa mga appliances natin? Dito sa amin guys, matagal nang ganun yung ginagamit namin, yung belt drive. Yung pinupukpok mo yung kanyang silinyador para tumaas yung kanyang RPM. Tapos ang tinitingnan lang namin dito yung voltage. Yung frequency hindi na. Kasi mga appliances namin working naman siya sa 50 to 60. 50, 51, 52, 53, 54 hanggang 60 Hz. So yung mga generator na inverter tap na meron siyang eco mode, parang ganun din lang guys pag switch natin sa eco mode, parang bababa yung kanyang RPM. So parang ganun lang yung ginawa natin. So dito kasi yung mga induction generator kasi medyo mas maselan siya compare sa mga brass type. Dito kasi pag talagang naibagsak natin, mamamatay yung kanyang yung dynamo. Yan, capacitor drive lang kasi to. Pero pag niloadan natin yung kanyang output, lalabas pa rin yung kuryente niya. Subukan natin sa mas malaki kasi naibaba ko na hanggang 50 Hz yata to eh. Try natin. Ito mas madaling paanta rin. Nakalikot ko na to eh, naibaba ko na yung kanyang RPM. So dito natin siya i-adjust. Yun, may screw dito. Yun yung susungkitin natin. Tapat ng karburador. Panda rin natin.
So yung ganitong method guys ay applicable lang sa mga appliances kagaya ng grinder. Yung hindi maselan sa frequency, tapos sa sa pagtaas baba ng kuryente. Yung mga motorized na ganun pwede. Mga auto volt na appliances pwede. Okay? So i-try natin sa ganito. Ayan o. Sa ilaw. Electric fan. So yung method na to guys ay applicable lang sa mga appliances natin na hindi maselan sa frequency. Although lahat naman ng appliances ngayon ay flexible from 50 or 60 Hz. Kahit yung mga TV nating flat screen, pwede rin lang yan. Kung tutusin nga, mas matipid kung 50 Hz eh. Kasi di masyado mabagal lang yung RPM nya. So dito medyo mas mahirap lang kasi nga nakikita natin bumabagsak yung kanyang output. So maintain lang talaga yung kanyang RPM. Pwede hanggang 58. So yung setup ko dito ay 50 Hz. Pero kung gagamit ako ng welding machine, itataas ko siya hanggang 60 Hz kasi mahirapan yung welding machine. Mainipid pa siya sa mga motorized na mga machine. Sa tingin ko guys, hindi naman kasi working condition naman sila sa 50 at 60 Hz. So wala namang naging problema. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood. Sana kahit paano nakadagdag tayo ng additional tips para sa paggamit at gusto natin makatipid.